Parang, ay, gabi na naman. Ay, Lunes na naman. Ay, bagong taon na naman. At parang, kuminsan ay may panghihinayang. Kuminsan ay merong konting depression na kasama yung ganyang comment. Dahil lalo't medyo past middle age ka na, parang lumalapit na ang pagharap mo sa takip-silim ng buhay. Past middle age, life seems to be passing very quickly, and people begin to think about the meaning and purpose of life once again. Parang pag teenager, nag-iisip ng what is life, what is the meaning of life, then malilimutan yon dahil magiging busy, mag-aaral, magtatrabaho, will raise a family, will try to survive, or even prevail. And then again, the cycle will begin. Kaya sabi nila siguro, life begins at 40. Kasi pagkatapos nun, magsisimula ka na mag-isip ng mga bagay na pinag-iisip mo nung teenager ka. Ecclesiastes 6:12, life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Kaya sa atin pong pag-aaral ngayon, itatanong natin, what is good to do in this short life? Maiksi naman talaga ang buhay. Pero hindi yan ang pag-iisip ng mga bata. Ang mga bata kasi ibang-iba pa yung pananaw. Lahat kasi sa kanila, future pa eh. Lahat na iniisip pa, kailangan ko matapos mag-aral, kailangan ko magkatrabaho, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, mamaya magkaroon ng apo. Pero pag nandun ang lahat yun, nag-iisip ka na namang, ano pa ngayon ang natira sa akin? Kaya kadalasan, pag mayroong konting edad na, nagiging sentimental, mapaghanap, gusto yung mga tao laging nandun, lahat ng anak dumating, dumalaw, kasi para bang nabibilang mo na ang mga privileged days mo in life. Pero kahit hindi ka pa dumarating sa middle age or lumalampas dito, dapat maaga pa lang pinag-iisip mo na, what is good to do in this short life? Para walang maaksayang panahon. And what to do in this short life, especially in the second and final half of life. Kung mabubuhay ka ng 80, di 40, kalahati na. Kung 90, di 45. Kung 70, di 35. Kung 60, di 30. Kailan ba ang midlife ng isang tao? Hindi natin alam. Kaya dapat walang sinasayang na panahon. At yan ang gusto ng Diyos para sa atin, na huwag masayang ang ipinahihiram na sandali, na malubos natin at masulit ang panahong ipinahihiram sa atin. So what should be there to do in this short life? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami mahal mo, pinahihiram mo ng buhay, pinahihiram mo ng katawan na ito para malasap namin ang lahat ng mga ligayang katawan lang ang makakalasap. Salamat Panginoon sa ipinapahiram niyong panahon. Nawa, matuto kami habang maaga at sa ganon, lahat ng nais mong maramdaman, maranasan, matutunan, pagampanan namin ay mangyari. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, enable us, O God, to see your face, to receive blessings from you. We like to hear your voice. Speak to us, Lord. Use your servant only as your tool, as your instrument, but be our teacher, be our healer, be our friend. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel, keep me from harm so that I'll be free from pain. And God granted his request. So ano po ang ginawa natin yan? At anong dapat natin gawin sa maiksing buhay na ito? Minimize pain. Dapat paliitin natin, pakontiin, padaliin yung mga panahon na merong nararamdaman tayong masakit. More than physical pain, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is emotional pain. Sasandali ang buhay. Halimbawa mo, 8 hours a day nakakatulog ka, di 1/3 of your life tulog ka. Kasi 1/3 of a day is 8 hours. So kung nabuhay ka ng 60 years, 20 years kang tulog. So ilan na lang oras ang natirang gising ka a day? Let's say, another 8 hours. Professionally, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, and then all the other 8 hours, so ka naliligo, naglalaba, gumagawa ng mga ano-ano. Ilang oras talaga ang meron kang daladalang pain? Dapat iksian yan. We should minimize pain. And what brings about pain in life? Conflict. We should minimize conflict. Yung meron kang kalaban, meron kang
kainitan ng ulo, merong kung kakumpetensya, alangan namang araw-araw sa iyong buhay, alagaan mo na may ganon. So pag may conflict, what should you do? You harmonize or you avoid. May conflict ka sa iyong biyanan, alangan namang buong buhay may conflict ka. Alangan mang habang nandyan siya, nandun ka, may conflict kayo. Gusto mo bang ganun ang buhay? So what should you do? You harmonize or you avoid. Hindi mo talaga ma-avoid, hindi kailangan bumukod ka ng tirahan, lumayo ka ng konti. Pero mas maganda, harmonize. Pag-aralan mo yung mga hilig niya, yung gusto niya, sakyan mo na lang, hindi mo na kamamatay. Ganon din naman yung biyanan sa manugang, yung kapatid sa kapatid. Kasi ang hirap ng buhay natin pag may conflict. Meron naman mga tao, wala na ng conflict, lumilikha pa ng conflict. Nangiintriga, gumagawa ng gulo, naghaharap ng kalaban, then pain comes into your life. Another bringer of pain is trouble. Awayan. Siyempre, yung conflict, pag lumaki, trouble na. What should you do, therefore? In this short life, make peace. Yun ay tinuturo ng Panginoon make peace. Sandali ka lang mabubuhay, uubusin mo pa sa trouble, pwede ka namang gumawa ng paraan para maging peaceful ang iyong buhay. Sa peace naman, dalawa lang yan manalo ka o magpatalo ka para may peace. Lagi kayo nagko-conflict mag-asawa, hindi ka naman manalo, magpatalo ka. Kasi kung talo ka na, wala nang labanan, yung mga pagpapatalo na madali lang naman, halimbawa gusto niya yung aircon malamig, ikaw giniginaw, doble naman lang kumot mo. Magpatalo ka na lang para peaceful. Pero kung mananalo ka, di manalo ka, syempre gusto rin naman niya siyang manalo. Lalo sa pag-ibig, hindi mo dapat goal manalo. Dahil sa tunay na pagmamahalan, pareho lang kayong bihag ng isa't isa. Dapat ganun para tahimik ang buhay. What else brings trouble in life? Struggle. Pakikipag-compete. Pakikipagpagalingan. Lahat ng tao may kanya-kanyang galing. Hindi mo pwedeng halimbawa madaig ang isang tao doon sa area ng galing niya, sa area mo naman. Di ba ka? Hindi kanya madadaig. Okay, mag-contest in the same field because one will lose, one will win. Operate in your field of giftedness. So, pag may struggle, you win or you lose. Ganun din yun. What else brings trouble in life? Friction. Kakamag-anak lahat yung pinag-uusapan natin. Laging may friction kayo ng ipag mo, may friction kayo ng employee, ng employer. Well, anong ginagawa pag may friction? You lubricate or you avoid the friction. Diba yung mga makinang nagkikiskisan, nilalangisan para huwag magasgas at huwag masira. Ganun lang yun, yung mga kumisang langis na inilalagay mo para ang buhay nyo madulas, maluwag, madali. Mga kabaitan lang yun, thoughtfulness, pagpaparaya, pagbibigay, lumuluwag, dumudulas ang mga bagay na masakit at mahapdi. So, you lubricate. What else makes life difficult? Complication. So, what do? Simplify. Lahat ng mga yan, tatantarin natin ang verses sa support. Ang dami at hindi na rin gagawin ngayon. I want you to see the overview. That what must be done in this short life is first of all to minimize pain. You simplify. Halimbawa, ang dami mong load, ang dami mong bigat, ang dami mong dinadala. Well, you fortify yourself or you unload. Ganun lang naman yun Sa weight training, well, magbubuhat ka ng mabigat. Yan ang goal mo. Palakasin mong muscle mo, mag-diet ka, mag-exercise ka. O kung hindi mo kaya o gusto, bawasan mo yung bubuhatin mo. Nahihirapan ka sa buhay dahil ang dami mong hinuhulugan, di bawasan mo ang hinuhulugan mo, ihulog mo yung iba. Nahihirapan ka dahil ang dami mong role na pinapapel sa buhay, magbawas-bawas ka. Operate only in areas where you are gifted para mas madali. Kasi kung gifted ka doon, madali yung para sa'yo, kahit mahirap para sa iba. Ang ano karaming binubuhat nyo na hindi nyo naman dapat buhatin. Hindi naman kailangan gawin. Kayo mag-isip niyan mga kapatid, kasi marami tayong dala na hindi naman kailangang dinadala. Isa pa, pressure. Ang daming pressure sa buhay.
Dalawa lang pwede mong gawin. You yield or you avoid the pressure. Magpa-press ka nga sa pressure, o umiwas ka. Remove or avoid your cause of pain. Physical pain, isa yung problema. That's why we try to be healthy. We try to live a balanced life para mabawasan natin yung pain or ma-avoid. Emotional pain, halimbawa. Spiritual pain. Pag alam mong lumalabag ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapakali, may guilt feelings ka, ba't ka lumalabag? Di sumunod ka na lang. Mahirap pong sumunod. Di ba nahihirapan ka rin naman sumuway? Pareho lang mahirap. Dito ka na sa pagsunod, wala ka pang guilt. Nagigilty ka pala, hindi ka mapakali. Pastor, binabagabag po ako ng konsyensya ko dahil meron po akong affair. Di tanggalin mo. Alam mo palang nababagabag ka eh. Simplify life para mabawasan yung pain. So you remove or avoid the cause of pain or desensitize yourself to pain. Bakit tayo may mga kalyo na tinatanggal nila pag nagpapa-foots pa ka? Kaya ka may kalyo dahil laging gumagasgas yung sapatos, may conflict, di ba? Merong friction. Yung sinusuot mo sa paa at saka yung paa mo. So sa area na laging may kiskisan, may friction, yung paa mo gumagawa ng paraan para huwag masaktan. Naglalagay ng kalyo. Tapos tatanggalin mo pag nagpa-foots pa ka, di masakit uli. Hayaan mo marami kang kalyo para di ka masaktan. Kita mo yung mga tao makakapalang paa, nakatapak na ng thumbtacks, di pa nalalaman. Ang kapal lang paa eh. Kaya kailangan sa buhay mga kapatid, kung minsan kinakapal-kapalan mo, medyo makapal-kapal ang mukha natin, para hindi tayo laging nahihiya. Kinakapal-kapalan mo ang sikmura mo para marami kang pwedeng kainin na hindi nasisira yan. Physically, emotionally, and spiritually. Huwag kang masyadong maramdamin. Palang hingi ka naman, hindi mo noon maiwasan hindi humingi dahil wala ka naman talaga at hingi ka ng hingi. Kapalan mo na ng konti. Hindi yung pag napagalitan ka, nagdaramdam ka pa, pero tinatanggap mo rin naman. Learn to adjust. To minimize your pain and your sorrow. Kaya tayo pag inooperahan, nilalagyan ng pampamanhid para hindi tayo masaktan. Hindi laging mabuting maging manhid. Pero pag walang gawa ka na dahil talaga namang may pain, nakakatulong maging manhid din. Ayaw sa'yo ng biyanan mo, lagi ka nalang halimbawa dinadabog-dabugan. Manhidan ka nalang dyan. Wala ka namang magawa, ginagawa mo na lahat para magustuhan kanya. Nagmamano ka, ayaw iabot yung kamay, mahali ka, iniiwas yung mukha. Lagi mo pa rin gawin. Problema na niya yung kaya niyang tanggapin. Pero ikaw, ginagawa mo yung tama. Hindi mo dapat laging ipagdamdam na hindi ka gusto ng mundo. Kung minsan hindi naman dahil hindi ka kagusto-gusto, kundi talagang hindi magugustuhin yung tao na yun, problema niya yun. Dapat medyo tinitibay-tibayan ng dibdib. Kaya ang bata dapat tinitrain eh. Sabi nga ni Balagtas, ang laki sa tuway walang pagtitiis. Laging maramdamin. So, what do you do with pain? Minimize pain. Ano mga pain nyo sa buhay na dala-dala ngayon mga kapatid? Siguro naman umaandar na imagination nyo habang nag-uusap tayo dito. Minimize them. Paliitin nyo. Huwag nyong malakihin. Kasi kung minsan iniisip mo pala yung problema, minamalaki mo na. Iniisip mo palang, imagination mo palang na hindi ka gusto, minamalaki mo na. Naman problema ka tuloy. So it's all in your mind. You've got to do something. Now, what to do in this short life? If you're going to minimize pain, meron ka naman dapat i-maximize pleasure and happiness. Yan naman ang palakihin mo. Paliitin mo yung mga masakit at palakihin mo yung masarap. Yung nakakapagpasaya, yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Ecclesiastes 5:18-19. This is what I have observed to be good. It is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. So may makakain ka, kainin mo ng buong saya.
Meron kang masarap na inumin, inumin mo. Meron kang ginagawa, enjoyin mo ang bunga nun. Hindi trabaho ka lang ng trabaho, tapos tipid ng tipid ng tipid ng tipid. Kailangan enjoyin mo yung bunga ng iyong trabaho. At meron pang isa, dahil ka naman laging dapat magtrabaho, enjoyin mo yung trabaho mo. Paano naman po ako mag-e-enjoy? Ako'y tagabot ng ticket sa toll gate, humaba na nga po yung kanang kamay ko. O yung kaliwa. O di enjoyin mo. Yun ay pang-abot mo ng mga prutas. Dahil humaba ang kaliwa mo, kaabot mo ng ticket. Sabi ko, mag-resign ka, huwag ka magtrabaho dyan. Hindi po pwede. Yung pala, hindi naman pwede. Di enjoyin mo. Marami kasing bagay, mga kapatid. Kung ayaw nyo, tanggalin nyo sa buhay nyo. Hindi nyo kayang tanggalin. Tapos reklamo kayo ng reklamo, pero nandun din ang dapat yung gawin. Tanggapin nyo siya. Turuan nyo ang sarili nyong enjoyin yun. Get what you like. But because you cannot always get what you like, what do? You learn to like what you get. Lalo sa pag-aasawa. Di ba? You get what you like, or you like what you get. Pero hindi pwedeng ayan-ayan, laging nandyan, tapos tinatanggihan pa rin ang kalooban mo, pero nandun din. Malilito ka lang, magdadalawang loob, maguguluhan. Enjoy what is there. Huwag laging nagigilty pag nag-e-enjoy sa buhay, lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, maghirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko na pepremyuhan. At sa lagay ko, naghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin Mahirap ang bansa. Pwede naman ako mag-enjoy. Ba't ko idadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat mag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid, ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo. Anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin mga kapatid Pagka ikaw ay medyo umangat sa buhay, tapos ang dami mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapagilty ka ng ibang kamag-anak mo. Binigay sa'yo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share. Kailangan hindi puro guilt. No? Find pleasure at work. That is important. Meron pa ako minsan, abroad, isang OFW, kumakain kami ganyan ng masarap na pagkain sa isang magandang restaurant. Tumigil at tumagulgol. Bakit ko umiyak? Ang sarap-sarap po na kinakain natin dito. Tapos yung mga kamag-anak ko po sa Pilipinas, walang makain. Ipadala mo dun yan. Gusto mo? Sabi ko, huwag tumigil kang kumain. Doon ka. Dalawa lang kami ng gana. Alam niya naman ako sa kaprangkahan. Sinasabi ko talaga yun. O, gusto mo lumabas? Hindi po. Gusto mo ipadala? Hindi po. Di kainin mo. Harap mo na yung pagkain. Drama ka pa ng drama dyan. Sa palagay mo ba, kung hindi ka kumain ngayon, mabubusog sila doon. Binibigyan ka, enjoy it. Just don't forget to be good and to share. Yan lang lagi ang pang-balance noon. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin mo yung sarili mo dahil lang may mga taong nagugutom. Kailangan marunong ka nun kasi ang Diyos, binibigyan ka ng grasya. Pag binigyan ka, gusto niya enjoyin mo Ikinatutuwa yan ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 5:18, to find satisfaction in their toilsome labor
This is what people should do. How else do you maximize pleasure and happiness? Do what is pleasurable as long as you know na hindi ka napapasama. Hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nalalayo sa Diyos, nagpapasarap sa buhay mo, do it. Ba't ba tayo pinahiram ng Diyos ng katawan? Para parusahan? No. Espiritu tayo, pinahiram tayo ng katawan, suot mo lang yan sandali, tapos tatanggalin na uli yan, kaya habang suot mo yan, dapat ma-enjoy mo yung ine-enjoy ng katawan. Hindi kalaban ng espiritualidad, hindi kalaban ng pagiging makadiyos ang katawan. Diyos ang nagbigay ng katawan. So binigyan ka ng mata para makakita. Di tumingin ka ng magagandang bagay, basta't hindi mo ninanakaw. Binigyan ka ng dila para tumikim ng masasarap na lasa, pasarapin mo. Yung iba, dapat ikulong o kaya barilin sa luneta. Kasi gumagawa sila ng krimen. Alam nyo anong krimen? Hindi sila masarap magluto.
Heart-pounding drums, sinful ignite. Classical flourishes paint a vibrant light. Indie rock guitars scream with pure delight. Let's break the mold, this is our electric night. Neon dreamscapes bathed in stardust glow. Boundaries blurring, a genre overflow. Lost in the rhythm, where possibilities flow. The symphony of chaos sets our spirits aglow. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. A powerful embrace. Classical flourishes pave the way with fearless grace. Indie rock anthems electrify the space. Together we rise, leaving doubt in its place. The beat pulsates, a call to unite. In this electric fire will burn ever so bright. No looking back now, the future feels so right. Fueling our passion with all our might. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. The walls can hold us, no limits can bind. United by music, a new world will find. Let the sparks ignite, let our spirits unwind. This is electric legacy, forever entwined. We're electric rebels, defying the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Scented with whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. We're electric rebels, defying through the norm. Breaking the chains in a sonic storm. Some have whispers, morph into a battle cry. This is our revolution, soaring to the sky. Electric dreams take flight, soaring through the night. A genre-bending anthem, forever shining bright.